pagkamatay ho ng isang grade 4 student diyan sa Cavite. Matapos sumailalim sa isang deworming activity, yung papapurga, di ba? Yung papapurga para dun sa ating mga estudyante. Makakausap po natin ngayon ang Chief of Public Information Office ng Cavite PNP, walang iba kundi si Police Lieutenant Sara Jane Drio. Teniente, good morning ho, si Danny Buenafeo sa Kabayan. Good morning po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating mga taga. Oo, good morning ho, Ma'am Sara. Bigyan niyo ho kami ng at least kung ano ho ang isinasagawang investigasyon ho ninyo kaugnay nitong pagkamatay ho nitong si Rex Mission, yung grade 4 student ho na namatay dahil sa isang routine deworming activity sa kanilang paaralan. Teniente? Hello? Nako, nawala ba? Okay, nawala lang ho si Police Lieutenant Sara Jane Drio. Siya ho ang Chief of Public Information Office kasi alam ko ang pamilya ay di ba? Sila ay dadaan daw sa isang otopsiya yung kanilang anak. Kasi ang pagkakaalam natin, ang findings initial medical findings, yung cause ng death o yung pagkamatay ho ni Rex ay linked to an infection that led to septic shock. Yun ang kinamatay. Anyway, nandiyan na ho si Police Lieutenant Sara Jane Drio. Teniente, good morning uli. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Yes po. Magandang umaga po. Oo, nawala kayo kanina. Pero yung ano ho ba ang latest ho sa inyong investigasyon kaugnay nitong pagkamatay ng isang grade 4 student ho dahil sa isang deworming activity? Yes po. Ito po ay national deworming na sinakandak po naman sa mga eskwelahan. Pero po, ang latest po dito ay dinala na po sa NBI na po ang magkakandak ng autopsy result. So lahat po ng ating investigation nakabase po sa result ng ating autopsy, kung ano ba talaga ang cause ng pagkamatay ng bata. And then patuloy pa rin po kami sa ang 13 Martes sa PNP ay patuloy pa rin po na nagsasagawa ng investigation doon po sa mga hospital. Kasi 3 pong hospital ang pinagdalhan po ng bata. Bago po ito namatay, ito po ay dinala sa J. Manalo Laboratory and Polyclinic. And then, dinala rin po ito sa MV Santiago. Then, ang pangatlo ay sa General Emilio Aguinaldo Medical Center. So, hindi po natin alam kung ano po yung mga pina-administer na mga gamot din po doon na hindi po natin alam kung nag-trigger din po dun sa ng bata. Okay, so, ganun din po, yun pong, kumuha rin po kami ng sample nung gamot, yung deworming na binigay sa bata para ma-examine natin kung meron pong toxic chemicals or toxic substance na nakapagpaano sa bata. Okay. So for now, meron separate na investigation ang isinasagawa, sinasabi nyo, di ba, ang NBI regarding this autopsy report. So yung inyo, separate investigation kaugnay ng posible na ano talaga yung cause, no? Kasi hindi lang siya ang nagkaroon ng problema. Meron pa pala 7 other na mga bata or students after ng deworming, nagganyan din, nagsuka, nagkaroon ng fever. So tinitignan nyo ngayon yung anong posibleng baka meron na haluan ng toxic substance. Ganun ba, Teniente? Yes po. Hindi po natin masabi. Kasi nga po, after po na administer po ng deworming yung chewable tablet, dinala po ito sa mga 3 hospital. So itong 3 hospital, siyempre hindi po natin alam kung ano rin po yung mga gamot na pinatake po sa kanya. So, tuloy-tuloy pa naman po ang ating investigasyon at yun nga po, yung sample ng tablet, kung ito ba talaga ay merong substance na nagpa-trigger, kaya naging sanhi ng kanyang yung adverse effect. Bakit nagkaroon ng pain or fever yung bata. So for now, hindi pa natin masabi kung how soon can we come up with the report. Siyempre, kailangan dyan ng mga forensic specialist, di ba? Para suriin yung toxic substance, no? Meron naman kayong kakayahan, meron kayong division for that that specifically handle itong mga ganyang klase, no? Na mga medical, di ba, issue? Yes po. Forensic expert po ang magde-determine po
ng lahat ng ito, yung sa autopsy and then yung substance po no na pinatake po dun sa mga bata. Kailan ho So titingnan tayo? po natin. Yeah, kailan ho ine-expect natin ito? Mga conclusion natin for the or findings kasi hindi naman sinuspend ng DOH tinutuloy pa rin nila yung Opo. deworming activity pangkalahatan. Yes, kasi ang nakuha po natin, meron po tayo nakuha na copy of Certificate of Listing of Identical Drug Product and Certificate of Good Manufacturing Practice. Ito po ay compliance for the specific deworming medicine administered sa mga eskwelahan. Ito po ay sa DepEd. Okay. Parang ito po ay ano rin po ng Department of Health. Tama. So anyway, kahit po meron po silang mga ganitong certification, kailangan pa rin po nating matest. Tama. Yun pong gamot na pina-administer sa mga bata. Okay. Nako, maraming salamat to, Teniente sa oras at kukuha pa rin kami na update from time to time ho. Salamat po. Okay, sige po. Welcome po. Marami pong salamat. Salamat po. Salamat. Yan ho si Police Lieutenant Sara Jane Drio, siya ho ang Chief ng Public Information Office sa Cavite, PNP. Okay, pasok muna natin itong mga reports ng ating mga radyo patrol. Unang-una, convoy na sakay si Senator Marcoleta nakarating na ho sa New Quezon City Jail. Alamin natin ang latest mula kay